At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Baymax. Yung character sa Big Hero 6 kasi parehas kaming fluffy at nasa healthcare profession. Alam nyo, gusto kong magpasalamat kasi kasama ko kayo simula't simula pa. Background ko kayo habang nagka-cram para mag-review sa exams. Pampasaya ko kayo kapag kailangan ko ng mood boost at kapag na-homesick ako dahil ang layo-layo ko dyan sa atin. You have touched and changed many lives. Hindi nyo lang alam siguro. Lalo na ngayon na may podcast na kayo. Kahit mukha akong baliw dahil tumatawa ako mag-isa habang nag-workout sa gym o naglalakad sa kalye, wala akong pake. Sumulat ako para lang ilabas ang sakit sa puso ko. May mga binago lang akong konti kasi yung mga taong involved, avid listeners nyo din. Ayokong mabuko. Ganito kasi yung tambalan. I am bisexual. Nakilala ko si Bob ng mga ibang bansa ako para magtrabaho. Pansinin si Bob. Singkit at yung mga mata parang nangungusap. Matangkad at matipuno ang katawan. Maliban sa kagwapuhan niya, palakaibagan din siya at mapagbigay. Mayaman, pero humble. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na siya. Kaso lang, straight siya. Nung bagong dating kami, nag-host siya ng welcome party para sa aming mga bagong salta. Instant yung connection nila ni Mela, yung isang batchmate ko. Dumating yung point na kapag nagkaka-problem sila, ako yung takbuhan nilang dalawa. Kapag magkaaway sila, niyayaya ako ni Bob lumabas. Nanonood kami ng sine, inom ng konti, shopping, or lakad lang pampalipas oras. Lagi akong nandoon para sa kanya. Handang makinig, sumuporta, at magbigay ng payo. Gustuin ko mang maging kaibigan lang ang turing ko sa kanya, hindi ko magawa. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nahuhulog. Grabe siyang magmahal. Pinagsisigawan niya, ipinapakita niya ng walang pag-aalinlangan, and he gives it his all. Sa kabila ng mga alitan, nagtagal si Bob at si Mela ng 4 na taon. Masaya naman ako para sa kanila. Tingin ko lang sa sarili ko isang maliit na violin na hindi man lang napatugtog kahit minsan. Tanggap ko naman. Hanggang isang araw, umuwi akong nagkakagulo lahat. Nandun na lahat ng friends namin, ang daming inumin at pagkain. Nandun din sila Bob at Mela at may announcement daw sila. Hinintay daw talaga nila akong dumating muna. Galing sila sa Paris at doon nag-propose si Bob kay Mela. Ikakasal na sila. Pakiramdam ko, eksena sa pelikula. Slow-mo lahat. Nakatitig si Bob kay Mela tas yung mga kaibigan namin cheering in the background.
Tapos parang may unseen narrator na ang sabi, nakikita mo yung lalaki yun. Yung nangungusap yung mga mata. The one with lips that can kiss the pain away. Hindi siya magiging sayo. Doon ko napagtanto na kailangan kong tanggapin na hindi ako magiging bida sa kwentong hindi naman talaga sinulat para sa akin. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. You're forever tambalanista on the other side of the globe. Bye, Max. Hello! Hindi ko kasi alam kung paano i-pronounce yung Baymax din, di ba? Yung Baymax. Kasi nakalagay Bay So Baymax kasi. Bay kasi siya. Yun yung nakasulat sige, Bay. Baymax na lang. Baymax na lang. Bay. O Max na lang. Ayan. Max na Bay. Okay, B. B? Si B na lang siya, partner. BM na lang si BM. B. Ang daming pangalan. Ang daming pangalan. Ano ba yan? Paano naman natin ito mapaprocess kung pangalan pa lang ni Baymax, B-Max, at ni B, at ni Max. Hindi pa natin hindi pa natin mapagkasunduan. Ano ba naman yan? Magkasundo na tayo sa pangalang B. Sige, B. Kasi parang si B kasi parang si Bay siya, parang me, gano'n, 'di ba? Parang B. At saka may tatawo na sa kanyang B ngayon. At least kami 'yon, 'di ba? Hindi man kami yung matatawag mong baby, pero basta ikaw ang aming bibi. Okay, eto na. Alam mo, B, ramdam ko yung ramdam ko yung pag-slow-mo ng paligid. Ramdam ko lahat, 'di ba? Pero and I have I know of people who are going through the same thing or na umaasa pa din ganyan. So kailangan iparinig ko din to sa mga kaibigan ko na maaaring enjoy mo yung moment kasi baka hindi magtagal. Yun naman din talaga yun 'di ba? So ang kagandahan na lang dito, B, na-enjoy mo naman yung moment with Bob, 'di ba? Na-enjoy mo yung time na kailangan mo ng companion, kailangan mo ng makakasama at ikaw ay nag-iisang kaibigan sa kanya, na-enjoy mo naman yun. Talagang sadyang people are hindi lahat po na nakikilala natin at nagugustuhan natin ay nakakatuluyan po talaga natin, 'di ba? So ganun lang talaga yun. And yun yung naging story ng buhay mo. Pero that doesn't mean na hindi ka na magmamahal ulit at wala nang ibang magmamahal sa iyo ulit, 'di ba? Lalo pa kung partner, ang mga kaibigan galing ng Paris. So medyo alam mo naman, birds of the same feather flock together. So etong si B sa marami ng English dito sa kwento ng Mahiwagang Buray, medyo nakaluluwag-luwag din, 'di ba? Kasi alam niyo naman ang tambalan, basihan ng tambalan. Kapag maraming English, nakaluluwag-luwag. Yan, basihan namin yan. Yung yung sabi mo, parang nag-slow mo yung paligid and there was an unseen narrator. Di ba? Hindi nakikitang narrator, may mga unseen narrator ka pa nalalaman. So, base dyan, mayaman ka. Charot, di ba? So, which brings me to a point, di ba sabi nga natin, iba-iba tayo ng mga dinadaanan, iba-iba tayo ng mga pagsubok, iba-iba yung mga binabato sa atin. Depende kung ano tayo. Mm-hmm. So, in a way, kung yung pagsubok na yan ay ibinigay sa'yo para iproseso mo. Dahil nga, ang judging from how you talk, judging from your friends na sa Paris nagpo-propose, diba? Sa palagay ko, kapag ka nag-move on ka, kaya mo mag-move on sa mga yayamaning lugar. Diba? And feeling ko edge yun. I mean, advantage mo na yun, advantage yun, partner. Parang, alibawa, may mga, ikaw kunyari, broken-hearted ka, tapos naka-travel ka to Siargao to search for your soul or kung ano man yung na-broken sa'yo na gusto mong buuin ulit. Kung tutuusin, di ba, may edge ka dun dun sa part na
pwede kang mag-move on or gusto mong mag-iiyak ka sa tabi ka ng dagat. Alam mo yon, meron kang kapasidad to do that. And for me, blessing na rin yon. At hindi na rin yon, blessing yan na kaya mong mag-move on. Yung mga iba, iiyak na lang nila sa una nila, isisigaw nila sa paper bag, di ba? Or isisigaw sa bote or iiyak ng mag-isa nang hindi nag-imagine tuloy ako isisigaw sa bote. Yung kulob na kulob. Wala talaga nakarinig. Kahit ikaw nahirapang marinig. Yung alit na butas sa bote. Hindi, ang naisip ko, garapon naman, partner. Yung kasi yung bibig mo. Yung pang mayonnaise. Imagine kaming lahat, paano gagawin ni Bion? Hindi si B. Yung mga ibang walang pera, tapos meron silang mayonnaise. Bote na mayonnaise na walang laman. Kung gusto mo may laman din, okay. Depende sa'yo. Para may lasa. Pagkasigaw mo, may lasa naman. Isigaw mo sa mayonnaise na may laman. Isigaw mo sa garapan na mayonnaise na may laman. Pili ka. Gusto mo Nutella. Gusto mo peanut butter. Nakaluluwag-luwag, why not sa Nutella? Isigaw mo dyan, di ba? Ang point ko lang is, meron kang, feeling ko lang judging lang from yung eksena mo is, meron kang way na, feeling ko nga, partner, pwede kang mag-move nga from one place to another. Parang afford niya. Parang may ganon. May ganyan akong pakiramdam sa aking vision. Bilang propeta today. Na-imprint sa akin. Diba? So, meron kang ganyang advantage that you can do that. Tapos, alam mo yung parang pag nalulungkot ka, kakain ka ng masarap, parang kaya mong gawin yon. May mga iba kasi na pag nalulungkot sila, gusto man nilang kumain ng masarap, wala, hindi talaga nila kaya, diba? So meron din ng particular na problema para sa kanila. So anyways, kaya mo yan, diba? Correct. Again, this is just, Bob is just one chapter of your life. It doesn't mean na hindi magkakaroon ng iba pang mga colorful chapters. Just be happy with the fact na naging masaya ka naman for a while. Ayan. Kung makakatulong na, hindi mo na muna sila maging friendly, medyo lumayo-layo ka. Diba? Kung makakatulong yun, edi gawin mo. Kung hindi naman, at mas gusto mong mas mamanhead by, yung masasanay ka na sila na talaga at ito na talaga, edi gawin mo din. Ikaw naman mas nakakilala sa sarili mo. Correct. Alam mo, mas nag-retain talaga sa akin kung saan mo sisigaw pag may problema ka. Kung pag may pinagdadaanan ka ngayon, ang dami ko naiisip kung saan isisigaw eh. Gusto mo sa timba, sa inidoro, gusto mo sa empty shell lang alimasag. Ganyan yung mga naisip ko eh. May empty shell lang alimasag, pwede ko kayang isigaw dito. May problema ako. Matutulungan ba ka ng problemang to? Kaysa makapag-isip ako ng maayos na payo. Hindi na natin kailangan isipan ng mga hatid ako alimasag. Baka masakali makamove on ako. Depende sa'yo kung saan ka komportable. Magandang suggestion naman yun. Gusto ka na mag-move on. Ganyan yung tunog na alimasag. Paano? Kailangan may aligay para masaya. Para hindi mabaho. Para masarapan ka. Yung pagtanggal mo, magpicture ka para makita mo naming aligay sa bibig. Yung mapupuno yung ilong mo ng aligay. Pero kailangan mild lang. Huwag mong isisigaw na malakas kasi baka mahiwa ka. Hindi, tsaka partner. Imagine mo alimasag. Paano mo siya, dapat konti lang, may bukas na konti. Kasi ang weird, diba, partner? Paano ka shell ng alimasag? Yung cover ng alimasag. Uy, magpapaluto na sa dampayan. Parang nagutom din talaga. Hindi, partner. Yung diba, perfect yung tunog mo dun sa alimango, sa shell ng alimango. Paano kung halimbawa isisigaw nyo sa tansan? Paano yun? Maliit lang yun. Paano? Teka, isip tayo. Naghahanap ako. Baliw. Mga baliw. So, konti lang. Ganito lang. Gusto ko mag-move on. Ayaw ka na. Hirap ko na kung mag-move on. Pwede na ba ito? Tansan. Tama, ganyan. Ganyan lang yung tunog. At saka huwag mo masyado idikit kasi nakakatusok yung tansan. Ayaw mo namang gusto mo isigaw yung pag-move on mo pero sugatan ka pagkatapos. Diba? Ayaw naman natin yun. Paano yung mayonnaise na may laman? Kunyari, mga 3/4 pa yung laman, mayonnaise. Gagawin ko. Paano nga? Paano yung tunog? Wala tayong garapon eh.
Ito. Ito. Yan. Ikaw gumawa. Ako gagawa. Yan. Mayonnaise. Sabi mo, kunyari mag-move on ka. Gusto kong mag-move on. Gusto ko nang mag-move on. Isisigaw ko yung problema. Gusto mo ba ganyan? Ikaw. Ganyan mga payong makukuha mo sa tambalan pag broken hearted ka. Bahala ka na kung gusto mong gawin. Kasi kami, ewan ko, ako kasi yung broken hearted in terms of love life. Ang tagal ko na kasing hindi yan na-experience. And I hope that and pray na hindi ko na siya ma-experience ever, no? Yung if my heart is broken, it's for other things. Hindi sa ano. Kaya yan po yung mga naisip ko talaga kanina. Isigaw mo sa garapon. Ay, di bote yung sabi ko kanina. Ang lito bote. Imagine talaga kaming lahat pag paano sisigaw sa ano? Sa garapon ng bote. Ano ba? Okay, pero i-podcast natin itong Kasi kwento marami pa kami sasabihin. Marami pa kami sasabihin. Di ba kami nagkiseryoso wait lang. Baka din sa podcast to ha. This portion was ACS Manufacturing Corporation. Yung na-imagine ko kasi yung empty shell ng alimango eh. Hindi, kasi diba, ako kasi naisip ko yun parang kapag halimbawa broken hearted ka, tapos kaya mong mag-travel, kaya mong parang feeling ko it is a blessing. Kasi truly, meron din ako kakilala mga broken hearted and ako din mismo partner nung hindi ko kaya kahit papano afford na magpunta-punta sa kung saan or uminom ng masarap or kumain ng masarap. Talagang iniiyak ko lang sa unan. Yung literal na paano yan? Paano iniiyak sa unan? Pwede bang maghanap ng unan? Ano yung tunog na iniiyak sa unan, paano diba? yung umiiyak sa unan? Ganon. Diba parang ganon. Pero mas may advantage. Alam bakit natin mabalik lang tayo para medyo sumeryoso na tayo kay B. Dun sa part na bakit natin naisip na kaluluwag-luwag. Ako sa akin, una pa lang alam ko na Bakit? Tayo partner, pagka taken tayo for granted or hindi tayo napapansin, ang lagi nating example, isa tayong patatas. 'Di ba? Ang anong example ni B? Violin. Isa siyang maliit na violin. Kahit maliit yung violin, violin ka pa rin. Violin ka pa rin. Parang, di ba, ano may sabi niya tungkol sa violin? Yung parang feeling niya, ano ba yun? Na-disregard siya, pero violin siya. Ano ba yun? Hindi ako makarelate kasi sa na-disregard na violin. Ang mas na-imagine ko pa rin kasi talaga is na-disregard na patatas. Yung patatas na madumi. Di ba? Parang ganun. Pero ikaw, violin ka. Nasa na yun? Ayun. Ayun, sabi niya, sa kabila ng mga alita, nagtagal si Bob at si Mela ng 4 na taon. Masaya naman ako para sa kanila. Tingin ko lang sa sarili ko, isang maliit na violin na hindi man lang napatugtog kahit minsan. Di ba? Pag doon sa example na violin partner, yayamanin na agad kasi yayamanin lang yung nagva-violin. Di ba? Medyo sabi level up na nga yung ang naisip ko gitara. Correct. Level up na nga yun Isang gitara hindi ka kinalabit minsan. Diba? Isang gitara papakalabit ka naman pero ayaw kang kalabitin. Ayaw kang kalabitin, di ba? Ganon, di ba? Gitara, pero siya hindi, violin. So nakaluluwag-luwag. Kaya, yun, wala lang na-compare ko lang. Pampasaya lang B, na may mga ibang tao na hindi nila ma-compare yung sarili nila sa violin because they don't have that kind of comparison. Bakit? Walang violin sa kanila. Ako partner never kapag halimbawa, kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na hindi ako napapansin, I would say florera. Pwedeng florera. O kaya, yun nga, patatas na hindi malaman kung gagawin ba siyang mashed potato, french fries, or baked potato. Ganon. Pero hindi ko ever maiisip yung violin kasi ang violin ay para sa mga nakaluluwag-luwag. So, wala lang. Bilang pampasaya lang na dahil nga medyo nakaluluwag-luwag ka and sabi mo nga, you're forever tambalinista on the other side of the globe. Diba? Yung moving on process mo medyo may advantage dahil meron kang ways and means ganyan. Totoo may yun. Mga iba kasi talaga promise isisigaw sa shell. Kami nung mga broken hearted kami, Correct. naalala lang din namin, wala naman kaming ganyan Wala kaming option kung saan kami mag-move on. Saan ba makapunta para mas madaling mag-process ng moving on? Correct. Diba? Wala Ang eksena pa namin nung move on kami, kailangan pa namin manlibre ng mga kaibigan para samahan kaming uminom. Bakit? Kasi wala din silang pera tulad namin.
Ganun. Oo, si Nicole minsan ang naging solusyon niya lang nung broken-hearted siya, nag-walling. Correct. Diba? May pako pa yung pinto. Correct. Diba? Pagkatapos sa sugatan pa, tetano pa ako. 3 days akong leave. Diba? Diba? Pag May sandali, mga ganun. kumayod pa sa pako Sa yung trot. likod niya, o di lalong doon Oo, nadagdagan ng problema. kaya Diba? nga. Samantalang ikaw mas mabilis yung yung pag move forward mo sa isang sitwasyon, particularly sa relationship mo with Bob. Correct. Tama ba, Bob? Bob. Oh, di ba? But seriously, yung pinagdadaanan mo, totoo no, yung pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo at pinagdadaanan ng mga tao ngayon na going through same heartache but different in intensity. Ganun yun. Yung sinasabi natin, maaaring broken tayo, nakipaghiwalay tayo sa mga jowa natin, pero iba-iba ng impact sa atin. Iba't iba ng intensity. Iba't iba ng level ng emosyon. Iba't iba ng threshold. Diba? May mga taong matagal i-process, yung timeline matagal, merong years inaabot. May mga taong sobrang bilis lang din. In your case, hindi namin nakita yung timetable, pero nung nalaman mo na in a relationship na si Bob sa isang girl, si Mela. 'di ba? Biglang na process ng brain mo na hindi pala ako pwedeng maging bida sa kwento na hindi sa akin. 'Di ba? So nagkaroon ka na kaagad ng acceptance. Oo. Iba-iba na parang sinasabi natin. At natin. saka siya partner, parang acceptance siya agad. Imagine niya pa lang na merong unseen narrator na nagsabi nun eh, 'di ba? Diba? Kasi may mga ibang tao, yung sinasabi natin, iba-iba. May mga taong alam na nila, malinaw sa kanila na ang kwentong ito ay hindi para sa akin. Hindi ako magiging bida sa kwentong ito kasi may karelasyon yung gusto kong karelasyonin. Meaning hindi pwede, pero ipinipilit pa. In their case, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Walang pagtanggap, walang acceptance na tinatawag. Agad. Totoo. Baka in time. Ipaglalaban pa, ipipilit pa kahit minsan alam na nilang mali, kahit alanganin. In your case, malinaw sa isip mo na ay hindi pwede. Ang storyang ito ay hindi sa akin. Hindi ako at kailanman ang ay bida. hindi ako magiging bida sa kwentong ito. And Diba? ang kagandahan dito, Iba-iba. you thinking that way Yes. is also a reminder for you. We would just like to remind you, B, that magkakaroon ka rin ng kwento na ikaw naman yung bida. Correct. Diba? So, maaaring ang sakit lang dito sa part na to na hindi ikaw yung bida sa kwentong ito. But, there will come a time that you will be the bida in your own movie. Yes. Ganon. At yung na-experience mong happiness kay Bob, na-experience mong kilig kay Bob, maliit lang pala kumpara dun sa time na ikaw na yung bida. Diba? Kasi correct. ka lang talaga, sidekick ka lang talaga noon eh. Yung ganyang klaseng parang eksena. pelikula lang yung role. Inaasam-asam mo maging kunyari leading lady ng bida sa pelikula. Correct. Gusto mo siya maka-kissing scene. Kaya lang alam mo sa sarili mo na cameo role ka lang. Kalang meaning not to underestimate. Correct. Kaya lang alam mo yun lang yung role mo. Oo, correct. Hindi Limited yes. yung role mo. Yes, hindi never to underestimate the cameo roles, but alam naman natin na mas marami talagang ganap yung bida. Correct. Yun naman talaga. Correct. Ganon. So dadating din yung time na ikaw naman talaga yung masasabi nating bida-bida, 'di ba? Sa Yes. sarili mong pelikula, 'di ba? Tama. At kung magso-slow mo man yung paligid when that time comes, ang pagso-slow mo is slow mo of happiness. Na ikaw naman yung iaangat, 'di ba? Correct. Ang ganda ng kwento mo, B-Max. Again, we admire your mindset. Magandang paalala din ito doon sa mga may pinagdadaanan na kagaya ng sayo, 'di ba? Broken-hearted din na walang pagtanggap sa mga oras na ito. So hanap ka rin yung mga ganyang tao, sana makahanap din kayo ng signal or sitwasyon or tamang pagkakataon na maiintindihan na dapat nang tanggapin na hindi na kailangan mag-move on na or mag-move forward na. Kasi pag pinatagal mo yung moving on process, ikaw din yung talo dyan. Diba? Hanap agad tayo, Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Lord, ito na ba yung sitwasyon na na hinihintay ko para matanggap ko, masabi ko sa sarili kong tigilan ko na to. Diba? Correct. Kasi hanggat hindi mo hinahanap yan, medyo matatagalan yung pag-move on mo at ikaw yung mahihirapan kapag pinatagal mo. Yan. So, ang importante, dahil maiksi lang ang buhay natin,
is to choose joy. Yan. Yes, Piliin ang yes. happiness. Yan. So, Totoo yun. tanggalin yung mga worries. Ganyan. Yung mga negative feelings. Ganon. So, importante talaga na laban-laban lang. Laging alam mo naman ang life, laging may plot twist, mga unexpected twists and turns. But, Yes. eventually, kailangan lang natin po itong labanan. Okay, Docs? O, ayan ha. Nilagay sa ating podcast para pwedeng paulit-ulitin na kung ikaw ay nalulungkot at kung gusto mong i-remind yung sarili mo that one day, Baymax, 'di ba? One day you will be the bida of your own story, and one day, 'di ba, malay mo may follow-up dito sa podcast na to. Yes. Ang follow-up is yung time na bida ka na sa kwento mo. Aabangan natin lahat yan, B-Max, ha? O Salamat, Baymax. Baymax. Thank you for Sana sharing your sana story. makarating kami sa Paris, kung 'di ba, kung mayaman ka naman. Kung saan ba yung other side of the globe, hindi niya sinabi kung nasan siya. Malamang yun. Nandun sa area na yon, na Oo. galing Paris. Sige. Sana isang araw makarating kami dyan, di ba? Makita tayo sa Eiffel Tower. Yes, why not? Ganun. Dun sa pangatlong, pangatlong Tuktok. palapag yan. Kita-kits soon. Why not, 'di ba? Wala namang imposible. Correct. Salamat for sharing your story at dun sa lahat ng mga tambalanisa natin na nakatutok sa ating podcast. Thank you. Salamat po. Madaming nag-aabang lagi, kaya kami po ay nagpapasalamat. So, kung gusto mo naman, nakwento mo naman yung makwento namin, di ba? Malay mo, mapili. Di ba? Natin masasabi. Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!